Maganda po yung design ng app, malinis at madali siyang intindihin, lalo na yung consistent na kulay na nakaka-relax sa mata. Nakatulong din paggamit ng icons at malinaw na labels sa pag-track ng gastos. Good points. Ang ganda ng layout, tapos yung design, and then yung color niya is very pleasing sa eyes. Tapos, ang ganda niyang gamitin for budgeting kasi nga nakikita mo yung available balance. Tapos, meron ding report ng total expenses. So, ang organize niya. Visual presentation ng report. Rules din pagkaka-layout ng expenses tas yung total amount. Nakatulong din yung color codes bars para madaling makita kung saan napupunta ang budget. Maganda ang pagkakaayos ng app. Madaling sundan yung flow mula doon sa pag-sign up hanggang sa pag-track ng expenses. Nakatulong din yung mga icon para maging user-friendly, ito lalo na sa mga first-time users. To dapat sa una na to, pagkatapos niya mag-login o kaya mag-create ng account, lalabas agad yung terms of agreement. At tapos andun na rin yung data privacy. Tapos pag login mo, may ano ba to? May tag dito. Recent transaction. Tingnan mo dyan sa apat na ano. Ito. Print. Expenses. Wala siyang recent transaction. Dapat, halimbawa nagkabili ako kahapon ng Netflix, dapat meron tong recent transaction. Tapos pag nakalagay doon yung recent transaction, nakalagay dapat yung date. Tapos kung kailan magre-renew. Ano ba tong app na to? Pang Budgeting planner. budgeting planner lang. O kahit wala na yan, na yun siguro. Electricity. Yun, dapat dito nawawala. Tapos terms and condition, nasa settings. May kulang dito. Lagyan mo lang halimbawa kahit establish na yung company mo, lagyan mo customer service. Walang laman eh. Books. Ano tong books na to? Ano nila? Bayarin niya, bayarin. Electricity, tuition, dorm. Ano pa ba? Ano yung experience sa app? Yung experience dito sa app, madali lang naman siyang malaman yung tag dito, yung mga details na yung mga expenses mo. May kulang lang talaga yung transaction, yung mga recent transaction, ganun. Para kasi hindi porket kasi nakikita dito yung total expenses, nakikita mo din dito dapat sa recently transaction kung magkano din yung ilalabas mo. Kung meron bang kung meron bang charge, ganun. Kasi yung 199 na yan, ito lang yung mismong bayad halimbawa sa Netflix. Paano kapag naglabas ka sa bangko, minsan may charge na 10 pesos, may 15 pesos. Dapat aware ka din doon. Kaya dapat meron kang recent transaction. Para okay naman to. Pinaka-feedback na lang. Okay naman yung mismong app. Kailangan na lang ng konting tas dito lagay mong more kahit saan ba pwede. Kahit dito singit mo lang dito. Tapos yung laman ng more na yun, yung mga app, laman nun yung mga app. Yun lang, okay naman. Thank you po.